Kaya pala ganito ang suot ng kulay ni Alden noong launching ng Siargao mga kasebreros kasi mamaya no. Talaga nakakagulat ang dalawang ito mga kasebreros. Pero bago yan, update muna tayo. Si Ma'am Catherine, meron siyang bagong endorsement shoot mga kasebreros. Nag-post ng isang admin kahapon na kung saan ay may ginagawang TV commercial na naman or endorsement taping or shoot si Ma'am Catherine, no? 17 minutes ago mga kasembres, posted by Tita Long Gumatay. Oops, Catherine Bernardo endorse shoot na naman ba to? Anong blessings na naman yan? Nakakarami ka na, deserve na deserve na deserve. So talagang deserve na deserve kasi nakita natin yung calf din mga kasembres, talagang grabe yung pasabog nila. January pa lang. So dito ay medyo hindi kita si Ma'am Catherine kasi nasa likod sila. Or nasa likod yung kumukuha ng camera mga kasembreros ng mga glam team or mga production team pala no ng nasabing endorsement shoot na ito mga kasembreros. Grabe no, nakita natin yung blessings ng Kath din. January pa lang ay talagang bumubulusok no at saka pumapasok ang mga blessings na kaliwat kanan mga kasembreros sa Kath din. So pareho talaga sila, hindi nababawasan yung kanilang mga endorsements or brands mga kasembreros. Si Alden, di ba, may special and clear braces na bagong-bago, fresh na fresh. So ito, aabangan natin ito yung video niya mga kasembreros ng shoot or endorsement niya, Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. Tapos another update, nag-post si Alden sa kanyang Instagram yung parang throwback niya no nung 2016 mga kasembreros. So bench yata ito no, fresh na fresh pa. At kahit ngayon fresh na fresh si Alden mga kasembreros. So bench niya ito, sabi niya dito, 2016 was 10 years ago, post you in 2016 o siguro 2026 mga kasembreros ang gusto sabihin dito. Post you in 2026. So 10 years no, 2016, 2026. So bench ito, tapos alam natin na ang Catherine ay parehong front runners no, at saka front faces ng Bench magazine mga customers, or Bench na isang sikat na sikat, parang number 1 clothing dito sa Pilipinas mga kasembreros. Ang tawag dito, ang Bench mga kasembreros. So pag sinabing Bench, talagang iba yung tatak, na iba yung dating mga kasembreros sa mga tao. And then ito ang cute ng ginawa. Napansin dito, Kath then Hello Love Again versus Naden Love Siargao. Ang cute nung Naden, parang Nadine na Bisaya no, Naden Lustre. Tapos pag Aldin naman, Aldin na Bisaya din na Alden. So ang cute no, ang cute ng kanilang concept talaga dito. Dun sa nakaisip mga kasembreros ng dito na pagtambalin itong dalawang artistang ito. Dalawang sikat mga kasembreros no, sina Sir Alden at saka si Ma'am Nadine Lustre mga kasembreros. Tapos ito, na-recall ng isang admin no, yung mga achievements niya Ma'am Catherine mga kasembreros or mga awards niya so far. So 7-time Best Actress sa FAMAS, sa PMPC Edis Choice Awards, sa Guillermo Mendoza Memorial School Scholarship Foundation, Gawad Pasado, and AACA. So parang Artist Award Academy yata itong AACA. The first and only actress of her generation to receive Grand Slam nominations from all 4 major AGBs award-giving bodies in the Philippines. Not just once, but twice, she earned this remarkable honor for her powerful portraits of joy in Hello Love Again, Hello Love Again, Hello Love Goodbye, and Philo in A Very Good Girl. Truly the best actress of her generation. Exactly, no? Si Ma'am Catherine mga kasembreros. So Hello Love Again at saka Hello Love Goodbye, talagang ito yung napakaraming awards mga kasembreros at walang duda. So marami namang syempre ang galing niya dun sa A Very Good Girl. Pero yung umani lang talaga ng mga box office at saka kaliwat ka ng nominations at awards ay ang Hello Love Again, Hello Love Goodbye. Especially yung Hello Love Again kasi talagang record breaking ang ginawa ng pelikulang ito mga kasembreros.
na kung saan ay pumalo sa 1.6 billion na wala pang nakakatalo so far 2026 na. No, grabe no, kahit pagsama-samahin yung Metro Manila Film Festival na mga movies, talagang hindi kaya yung 1 billion. Parang ay yung tandem kasi nila hindi pilit eh. I mean hindi pinilit yung mga tao. Kusa sila no from local to international cinemas, mga kasembreros talagang minahal talaga sila ng tao. Okay? At saka mamahalin sila ng tao mga kasas because of their character, unang-una. And of course, yung kasi yung genuineness, yung kanilang authenticity na hindi sila sugar-coated na especially kapag mahal ka ng press, mahal ka ng media people, yun talaga. So yun siya. Kasi sila yung sila yung nagpapakalat, sila yung nagsispread mga kasembreros ng information. Yung mga press people, mga kasos, kung kaya mahal si Catherine ng mga press, mahal din si Alden ng press. So yun talagang nagsama-sama. Tapos ito natatawa ako dito sa caption ng isang fan. Wala na, nag-exchange gift na silang lahat. yung Catherine nga at saka yung Aldin, mga kasembreros. So talaga nakakatawa at saka nakakatuwa ito na dito natambalan niya yung 2026. Ginulat tayong lahat, mga kasembreros. Tapos ito, si Tita Long Gumatay 1 hour ago, na-feature din niya si Catherine, mga kasembreros, na bumisita yung kanyang first ever visit sa IV clinic ngayong 2026. Hey Kat, one time join ako sa iyo join ako sa iyo kay DOC or Doc IV. Let's see if kahit gurang na ako magiging may chance pang maging flawless yung face at skin ko sa arms and hands. There's no harm naman in trying, di ba? Magiging queen looking din kaya. So ang cute ni Tita Long Gumatay. So go Tita Long, no, para makakuha ka ng din doon ng scoop, si Tita Long Gumatay na sobrang mahal na mahal din, mga kasembreros ng mga Cathdinatics. And syempre natin, talagang maraming salamat Tita Long. And then ito, sobrang cute at saka sobrang creative din na nakagawa dito. Sabi ni Replica, James Reid at Maine Mendoza to star in romance drama series na Love Zamboanga. Love Zamboanga. Talagang inubos na lang yung mga tourist destination, Love Siargao, Love Zamboanga. Tapos si Maine Mendoza yung partner ni James Reid, mga kasembreros. So ang kanilang tambalan ay Madjam married. So ang kulit lang, pero imposible pa ito so far kasi nga of course ay may serye pa si James Reid at saka si Maine Mendoza ay married na of course, mga kasembreros, kay Sir Arjo Atayde. Tapos ito, 2 hours ago, parang kinongratulate si Kath dito, People Asia, or look, congrats Catherine, People Asia hailed superstar Catherine Bernardo as the box office queen of her generation, a splendid way of celebrating her unmatched success, not only with back-to-back phenomenal box office star awards, but also 2 box office queen titles, which make her the first Filipino actress to achieve this feat. So great job, Kath. We are so proud of you. So, at tapos ang picture niya dito ay yung kanyang parang throwback pa ito, na picture niya from Hello, Love, Goodbye, mga kasembreros, if I'm not mistaken. So, dito, parang akong hanapin yung file. Pero Hello, Love, Goodbye ito, mga kasembreros. Talagang wala makakatalo. And then ito, 5 hours ago, Kathdan updates unofficial. Miss na namin kayong dalawa na magkasama. Attendance sa Kathdan, marami pa ba tayo? Marami nag-comment dito. Hindi ko na isa-isahin. And ang likes dito ay 273. 26 comments. So 5 hours ago, siguro sa ngayon ay nadagdagan pa ito. Marami pa po tayo, hanggat walang umaamin, o hanggat walang dito may pinopronounce at may dinideclare na ito ang jowa ko, ito ang jowa. Team Panatag at Team Matatag ang Kathdan. Tapos pictures dito na binahagi ng Kathdan updates ay nung sa Hello Love, again, mga kasembreros, na mga pictures na sobrang sweet si attorney at saka si
client, mga kasembreros, no? Bukas pa rin ang kaso. Kung kaya tayo ay bukas pa rin at saka talaga matatag pa rin, mga kasembreros, hanggat hindi na sasarado at hindi na hindi na pa-finalize ang kaso ay tuloy pa rin, mga kasembreros. Tapos ito, 1 hour ago, class in pretty in pink long sleeve Miss Catherine Bernardo. So, posted by, of course, no, ni Ma'am Donna May Landicho. So, maraming salamat sa pag-post, Ma'am Donna May. Ang ganda niya ay purong natural. Tapos ito, ang cute nung ginawa ni Jason Starr. Kahapon niya pinost, no, prettiest waki I've ever seen. Yung nakawaki si Ma'am Catherine sa mga pictures niya. Pero maganda pa din, no, mga kasembreros and mga katinatics. So, makulit talaga, no, si Catherine. Ano sila dito ni Alden, swak na swak yung kanyang ugali kasi pag kulitan, pag seryoso, walang basagan ng trip ba? Pag nagsimulang mangulit si Catherine, hala, sige, sunod lang din sakay lang din si Tisoy, mga kasembreros. Tapos ito, 7 hours ago, teenage face card ni Catherine, super beautiful, ang pupuso yung nagagandahan, tapos 3 hearts. So, bata pa lang si Catherine. Oo, tama. So, may ano pala siya, no? Parang may, hindi ko lang kung retainer ba itong sa ngipin, mga kasembreros. So, ang ganda talaga ng ngipin yung Catherine. So, hindi nakapagtataka na siya ang brand endorser din ng Colgate, mga kasembreros, no? Dito sa ating bansa. And may nalaman ako, kasi nung time na parang naging, di ba, cream silk endorser siya. Tapos Sunsilk endorser din siya. So, sabi ng mga tao, pwede pala yun, na pwede ka maging brand endorser ng dalawang parehong product. Of course, no, magkaibang kumpanya, Sunsilk at saka Cream Silk. Pero sabi ng mga tao, siya lang yung nakakagawa ng si Catherine daw yung nakakagawa na parehong endorser ng iisang product na shampoo. Pero of course ay magkaibang brands, mga kasembreros, or magkaibang kumpanya. So only si Catherine lang ang nakakagawa ng gantong uri ng mga endorse. Grabe, no? Parang imagine mo, hindi pwedeng ganun, di ba? Kasi magkalaban. So pwede pala yung ganun, depende na lang sa kasunduan at saka sa kontrata ng parehong parties or magkabilang parties, mga kasembreros. Talagang si Catherine nakakagawa noon. And then ito, may isang video dito na ibang angulo siya doon sa set, no, ng taping ng Summon Someday. Parang bumaba si Catherine dito sa kotse tapos papasok. May na-flash ako nung nakaraan pero ibang angulo siya. So ito naman ay ibang angulo din po, mga kasembreros. Tapos mas kompleto siya, no, mas mahaba, mga kasembreros, na kasama rin of course dito sa video ay tawag dito si James Reid. So sa San Juan, Maynila pala sila, no? Sa Cainta, Rizal lang pala sila nagsushoot, mga kasembreros. So malapit lang pala. Kung kaya pala tawag dito, kung kaya pala pwedeng uwian si Ma'am Catherine kasi di ba taga Antipolo, Rizal lang si Ma'am Catherine. So but correct me if I'm wrong, Antipolo or parang Antipolo, Rizal yung bahay nila na malaki, mga kasembreros, sa family house nila. So yun, nakita ko dito yung parang tatak ng City Hall yata ito ng San Juan. Barangay Hall para ng Barangay San Juan, Cainta, Rizal, mga kasembreros. So hindi siya sa San Juan, Maynila, kundi sa Barangay San Juan, Cainta, Rizal, mga kasembreros. So yun, talagang ang kulit lang. So tapos nakita ko pala dito sa andito pala si Tita Long. Hindi, akala ko si Tita Long gumatay. So hindi pala. So yun po, no, talaga ibang angulo kasi ito, kung kaya dito sinali ko siya, mga kasombrero, sa ating items. Tapos next item nito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Ang cute ng kanyang caption. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko nakita yung pito noon. Hindi ko lang kung ano yung tinutukoy niya, yung pito. Kasi dimples, kasi hindi ko alam kung dimples yung kanyang yung kanyang tinutukoy dito, mga kasombreros, no, ni Alden Richards. So pito ba o pito? Hindi ko lang sure na kung anong pito. So ito rin, ang kulit lang ng kanyang kasi parang na-appreciate niya yung kapugian at saka kagwapuhan niya phenomenal box office cinema king, mga kasombreros.
Tapos, next item natin, so yun, nag-post dito ang isang fan din, Kath din. Ang cute kasi, ang partner, dito nasa kaliwa, parang nasa kaliwa sina Catherine at saka si Alden. Tapos, yun, ang kinuha lang niyang pangalan na tandem of course ay Kath din. So, ang galing ng kanyang, dito, ng kanyang instinct mga kasombreros. So, talagang Kath din lang sa Columbus 2026. Tapos ito, ang cute din nila dito mga kasombreros. Na napansin din ng isang fan. Kath din and Jaden in 2026. Tapos, exchange partners, pahiram lang tisoy. So, Kath and exchange partners lang sila. So, tapos video ng Kath din ng Hello, Love, Goodbye. At saka, of course, yung present na Siargao at saka Someone Someday. Nina James Reid at saka ni Catherine mga kasombreros. Tapos ito na nga, itatakal na natin ito mga kasombreros. Alam nyo, sa launching ng, kasi syempre hindi pa natin alam dati, sa launching ng Siargao at sa launching ng Someone Someday, hindi ko alam kung nagiging color blind ako dito mga kasombreros. Kasi kung napapansin ninyo, si Ma'am Catherine, yung gray pala ito, no? Parang abo na kulay, parang something like that, or amber mga kasombreros. So, yun, tinan niyo yung suot ni Ma'am Catherine, na parang may halong gray mga kasombreros. At saka si Alden naman, doon sa Siargao of course ay may halong gray at saka halong gray at saka parang light gray mga kasombreros. Akala ko dati brown pero tingnan niyo kung nagkakaroon ako ng color blindness dito mga kasombreros. Nakita natin yung sa mahalagang events talagang nagiging twinning, no, ang Kath din mga kasombreros, kahit sabihin natin na hindi pala amber, iba pala yung kulay na amber, sorry. Ash na lang, parang ash mga kasombreros, no, yung kulay niya mga kasombreros, parang gray na abo, parang something like that mga kasombreros ang kulay ng dito ng suot ng Kath. And ang ko rito, iniisip ko rin, tingnan niyo kasi yung suot ni James Reid din, James Reid na katandem ni Catherine of course sa Someone Someday, tapos yung suot ni Alden doon sa Siargao. So, di ba, parang, hindi ko lang kung talaga nag-uusap naman sila mga kasombreros. So, sinuot lang ni Alden yung kakulay ng suot ni James Reid din noon sa launching nila ng Someone Someday, para kunwari ay magkasing kulay sila ni Alden. Hindi ko lang sure kung nag-overthink ako dito or nag-overanalyze. Pero tingnan nyo naman kasi, no, hindi naman tayo siguro colorblind, para hindi natin napansin itong parehong kulay ng suot ng Kath din mga kasombreros sa parehong launching ng kanilang bagong serye o ng bagong series mga kasombreros. Kung kaya dito sabi, parang ang dami rin nakapansin dito na bakit parang pareha sila ng suot mga kasombreros ni may similarity mga kasombreros. At saka kung hindi man si Kath at saka si Alden ang inyong nakikitang pareho yung suot, ay si James Reid na kanyang kapartner na mismo doon sa launching din po ng media conference. So, nagtataka talaga ako dito bakit na sa mismong launching din sila ay pareho ng suot mga kasombreros or pareho ng kulay ng suot mga kasombreros. So, talagang team panatag tayo, no? Mga kasombreros and mga Kathdinatics. Talagang nakita natin yung pag-uusap ng dalawang ito behind the camera, behind their activities araw-araw mga kasombreros, na kung saan ay talagang kahit sa mga suot ay nangungusap ang kanilang mga actions mga kasombreros. Nangungusap yung kanilang mga dito yung mga galaw nila mga kasos na kung ikaw ay isang Kathdinatic, kung ikaw ay isang masugid na tagahanga, no, ni Alden at saka ni Kath mga kasombreros, na hanggang ngayon ay bukas pa ang ang kaso ay talagang masasabi mong bakit kayo ganito? Bakit kayo ganito? Bakit kayo ganyan? So kasi pareho sila ng suot mga kasombreros. So para hindi naman gaano halata, no? Pero wala meron kasi tayong mga files kung kaya minsan napapaghambing natin at nakukumpara. So kasi launching kasi ito ng nila Ma'am Catherine, di ba? So dito parang hindi naman siya launching na kagaya ng press con, parang yung pinaka-teaser nila ba, no? So ganun siya mga kasombreros. And wala pa yata, no? Wala pang press con or parang grand press con
ang Someone Someday mga kasmers. Pero siguro hindi na nila gagawin yon. Ipapalabas na lang sa mga or ibabalita na lang sa mga TV Patrol and sa other shows mga kasambreros na ipopromote ng Catherine mga kasambreros, kasi nga para baka makaless din sa oras at saka sobrang daming nakaschedule din kay Ma'am Catherine na kanyang gagawin. So baka ganun na lang yung kanyang gagawin na promote na lang, no, sa mga shows like sa Showtime, promote sa mga shows ng ABS-CBN mga kasambreros or sa All TV. So yun, pero abangan natin, no, baka magkaroon din naman sila ng press con at media launch mga kasambreros kagaya ng ginawa ni na Alden at saka ni Nadine mga kasambreros. So kaabang-abang ang mga susunod na kabanata, of course, no, mga kasambreros and mga Cathdynatics. So kung kaya tayo po ay talaga nagulat ako dito na ayong pareho sila ng dito ng suot or kulay ng suot mga kasambreros. Tapos ito, last item natin mga kasambreros, kakulitan ni attorney, no, sa camera. Parang nagpicture sila dito. Alam ko nasa loob sila ng tent dito ng shoot tent nila doon sa set ng Someone Someday mga kasambreros. So ito yung tent nila. Tapos parang nag-picture taking sila mga kasambreros kasama ang dalawang kasama niya doon sa tent mga kasambreros. So ang cute ni attorney, naka-blue dito si attorney at saka nakapikit ng mata, no, sa sobrang kakulitan ni attorney mga kasambreros. So yun po. Alright, so yun lang sa ating Cathdyn items, no. Sana po ay Panginoon po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon and isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Hope na you are enjoying your weekend mga kasambreros, ha. Kasi Sabado na ngayon, no, January 17, 2026. So isang pinagpalang araw po sa bawat isa and sana po ay Panginoon po natin ang the best na salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda nito mga kasambreros, sana po ay patapusin natin. Ang title po ay Di Makapasok sa Langit. Medyo nakakatakot, no? Bakit kaya? Hebrews chapter 12 verse 14, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. So ibig sabihin mga kasambreros, ang equivalent ng no one will see the Lord ay hindi po makikita ang Diyos, hindi makakapasok sa langit, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit mga kasambreros. So yan po yung equivalent niya. So dito mga kasambreros, ang kapayapaan, ang peace, medyo ini-small kasi no ng maraming tao yung bahay na may kapayapaan, may pag-unawaan. So parang ini-small nila kahit magkagulo. Minsan parang yung kapayapaan ay being taken for granted mga kasambreros. So kahit okay lang, kahit na magulo kami, basta ako may yung pera ko, yung kayamanan ko, yung parang gusto nila makuha yung gusto nila. Bahala nang ma-set aside yung kapayapaan. Bahala na magalit sa akin ng kapatid ko, bahala na magalit sa akin nanay ko, asawa ko, and so on, and so on. So, basta makuha ko na yung gusto ko. So, yun naman kasi talaga, no, isa yun sa pinag-ugatan ng gulo, mga kasambreros, at away, no, trouble, mga kasambreros, kapag ang isang tao ay hindi niya nakukuha ang gusto niya. Tayo nga minsan, di ba, pag kunwari, gusto natin maging mabilis yung ating biyahe papuntang trabaho, tapos traffic, di ba, maiinis tayo, no? Talagang naging bugnutin tayo, nagagalit tayo. So kapag hindi natin nakuha yung gusto natin, for example na grado or yung gusto nating favor, yung gusto nating request, yung gusto nating panalangin, minsan naiinis tayo, naiinip tayo, nagiging impatient tayo, so nagiging bad-tempered or ill-tempered tayo. So nature ng tao yun, no? May mga times na yung self-control, yung patience natin ay talaga natitest mga kasambreros. Dito, peace, sabi niya, pursue peace. Ibig sabihin may gagawin tayo mga kasambreros. Meron tayong action na gagawin. Hindi lang siya yung kapayapaan na yes, wala kang trouble, wala kang problema, payapa ang isip mo, and hindi yun ang peace, no? Ang peace kasi may trouble minsan, pero gumagawa ka ng paraan para ma-resolve ang issue, para ma-resolve ang gulo. So ganoon siya mga kaso, especially kapag may ma-discussion sa loob ng tahanan natin, let's say yung magkapatid, mag-asawa, or magulang sa anak, anak sa magulang, and any family member, mga kasambreros, nagkakaroon po tayo ng mga diskusyon na sometimes ay nauuwi sa misunderstanding, nauuwi sa sigawan, nauuwi sa paglalayas ng family member and so on kasi nagkaroon ng gulo, no? So dapat
tayo, no, bilang magulang talaga, because parents, no, are the foundations of a family, mga kasumero. Sila dapat yung kumbaga pa natuturo. Ito yung sasabi natin na mahalaga na ang magulang ay knowledgeable. They are faithful at may malalim silang relasyon sa Panginoon. So pag may malalim tayong relasyon, nagbabasa tayo ng Biblia, we have wisdom from the Bible, we have wisdom from God, mga kasumbrero. So tayo yung dapat na mga peacemakers. Okay? Grabe, no? Alam nyo, sabi dito, and the holiness without which no one will see the Lord. Kung kaya yung isang tahanan na magulo, na parating may away, ay manifestation po yan. Parang proof siya or patunay na hindi dyan nagre-reside, hindi dyan kumaga pa nakatira ang Espiritu ng Diyos, because kung nasaan ang Espiritu ng Diyos nakatira, ay may kapayapaan, may pag-unawaan, may pagpapakumbabaan ng loob, no? Merong care, may concern, may love, and so on. So kapag ang Espiritu ng Diyos ay wala dyan, at saka nananahan ang Espiritu ng Diablo, ay literal na inggitan, literal na payabangan, literal na hindi pag-unawaan, walang kapayapaan, pagmumura dito, pagmumura dyan, no? Yung mga anak sumusubay sa magulang, hindi sumusunod sa magulang, no? Yung mga mag-asawa parating nagdidiskusyonan, nag-aaway sa pera, nag-aaway sa ganito, sa ganyan, sa ganito, sa ganyan. So yun po yung kung mapakabaliktaran, mga kasama sa Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Satanas. Kung may kapayapaan, ibig sabihin ang Espiritu ng Diyos ay nandyan, no? Nananahan. Kapag may kaguluhan, ang Espiritu naman ni Satan, mga kasembreros, ang kumaga pa naandyan, mga kasus. Well, normal lang naman, no? Kahit mga Christian family, natural lang yung minsan may discussion, minsan may misunderstanding, pero nare-resolve agad. Because ang Spirit ng Panginoon ay mas nangibabaw. Kumaga pa, may misunderstanding, yes, pero love ang may ibabaw after all. So kumaga pa, after ng discussion, after ng ganyan, so nagpapatawaran, and balik sa normal, no? Balik dun sa pagiging concerned, pagiging caring, pagiging loving, pagiging patient, pagiging humble, and so on, mga kasembreros. So grabe, no? Grabe ang warning dito ni Apostle Paul, mga kasos. In the verse, Hebrews chapter 12, verse 14, we are reminded of two essential aspects of our Christian walk: peace and holiness. Yung kabanalan, okay? So yung kabanalan na minsan ay napakahirap, no? Napakataas na standard, mga kasembreros, itong kabanalan. So ibig sabihin parang ka-level mo dito yung mga bishop, ka-level mo dito yung mga pastor, yung mga preacher, yung mga evangelist, no? Kumbaga pa, yung kanilang posisyon, yes, tama yun, mga kasuso, pero yung ating buhay din po, no, bilang mga ordinary, mga Christians, mga kasembreros, mga anak ng Diyos, ay dapat din po ay magiging banal tayo. So dito yung sasabi natin na dito yung sasabi ng Biblia na hindi lamang yung nasa simbahan yung inutusang maging banal. Kaya lahat tayo, mga kasos, hindi naman kasi sinabi ni Lord na so kung sila lang yung kung para sa kanila lang yung Biblia, para sa kanila lang dito na sabi, pursue peace, bishops, priests, and pastors, and church leaders, and so on. So hindi lahat with all people, sabi niya, dapat wala kang kagalit, no? Wala kang sama ng loob, or wala kang puot sa isang tao, sa isang kaibigan, sa isang stranger, sa isang tao, so sa isang individual or mortal being in general. So ito po yung ibig sabihin dito, mga kasembreros. So hindi lang naman mga nagtatrabaho sa simbahan ang sinabihan dito ni Apostol Pablo ng Panginoon, mga kasos, pero sabi niya with all people, no? So without which no one will see the Lord. So the verse encourages us to actively pursue peace with everyone. This is not just a suggestion. It is a directive given to us as followers of Christ. It speaks to the importance of maintaining good relationships with others, reinforcing the idea that love and unity should be at the core of our interaction. So yun nga, no? Hindi ito suggestion na sige, mag-ano ka lang kung gusto mo, ha, pero kung ayaw mo, edi wag. So hindi po siya ganon. Direct na command ito ng mga Panginoon, mga kasembreros, na magkaroon dapat tayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Okay, hindi lang sa isang tao or sa ating family, kundi sa lahat ng tao. And peace is not merely the absence of conflict. No, kagaya na mention natin kanina, hindi ito yung wala akong problema, wala akong trials, wala akong challenges, wala akong hardships, so nasa peace ako. So hindi po siya ganun, mga kasembreros. So peace is not merely the absence of conflict, it is the presence of harmony and goodwill among people. So yun nga, no? Yung wala kang kagalit, at saka ikaw po ay
kumbaga pa may magandang relasyon sa iyong family, sa kaibigan mo, sa mga tao dyan sa labas, no, sa kapitbahay, and so on, mga kasembreros. Holiness is the other component highlighted in the scripture. The notion of holiness goes beyond being just morally upright. It involves being set apart for God's people or God's purpose and living according to His standards. So yun siya na yung pagsunod natin, mga kasembreros, ay nakapagdudulot, no? Nililinis tayo at ginagawang banal ng ating Diyos, mga kasembreros. So sabi dito, hindi lamang yung parang morally upright na gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng tama. So hindi lang po siya ganoon, mga kasembreros. Kasi marami naman ang gumagawa ng mabuti pero gumagawa ng immorality. Let's say gumagawa siya ng kabutihan sa kapwa pero ang kasama niya ay parehong lalaki, parehong babae, nagsasama, no? Gumagawa ka ng mabuti sa labas, sa pamilya mo, pero ikaw ay sexually immoral or may partner na may committing adultery. O pwede kang gumagawa ng kabutihan pero sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Pwedeng gumagawa ka ng kabutihan sa iba pero ang magulang mo ay kaaway mo or kapatid mo kaaway mo. So may mga ganun kasi, no? Mabuti sila sa ibang tao pero sa kapwa nila, sa pamilya nila ay may kagalit sila, mga kasembreros. So pwedeng gumagawa ka ng mabuti sa iba, sa mga katrabaho mo, kaklase mo, tao sa labas, mga kasembreros, pero nagsisinungaling ka or so kung may nanakaw ka. So parang ganun ba, mga kasembreros? So sabi dito, it's not just the morally upright, mga kasembreros, sa pamumuhay, but it is living, no, according to God's standards. This verse asserts that without holiness, no one will see the Lord. This shows the vital importance of living a life that reflects our faith. We need to cultivate a lifestyle that is pleasing to God, as holiness is an essential prerequisite to seeing Him. So, isa sa mga requirements sa isang aplikante, no, pag nagtatrabaho ka, kailangan may mga NBI clearance ka, may police clearance ka, may medical clearance ka, may diploma ka, for example, no, and so on, mga kasembreros. Meron kang resume, no, so ganun siya. So parang sa langit, ganoon din po, mga kasembreros, hindi ka makapasok kapag hindi ka namuhay sa lupa ng may kapayapaan at kabanalan. So dalawa lamang ito, no, sa mga prerequisites, mga kasembreros, kung pa mga requirements, no, ng Diyos natin. So, kasi tayo kapag namuhay tayo ng pananampalataya, magiging madali na lang ito. Yung mga ito, mga kasunod, pagsunod sa kalooban ng Panginoon sa kanyang utos, no? Magiging madali na. Kung parang walking with God, hindi siya madali in a sense of parang literal na easy, go lucky, ganun, mga kasunod. Hindi po. Posible, no? At saka fulfilling. So, yun kasi, when we walk with God, mga kasunod, in our faith journey, nagiging fulfilling, nagiging full of purpose at nagiging full of meaning. Kasi maraming tao, hayahay sila, abundant sila, marami silang material things, but it seems na may kulang, no? Yung meaning, yung purpose ng buhay, parang shallow, no? Parang mababaw, mga kasembreros. That is why it's really important na, and of course, no, ang buhay natin dito ay preparing for the next. Parati nating tatandaan na ang buhay natin sa mundong ito, temporary, di ba? So preparation lamang sa kabilang buhay. So kung dito sa mundong ito wala kang panahon sa Diyos, how much more na i-enjoy mo ang presensya ng Panginoon sa kabilang buhay sa langit? Kung dito man lang ay ayaw nating manalangin, ayaw nating magbasa ng Biblia, so nababagot ka, ayaw mo, tinatamad ka, mas gusto mo ganito, ganyan. So if you don't enjoy the presence of God sa mundong ito, hindi mo mai-enjoy ang presence ng buhay sa eternity. Okay, sa forever na mga kasombrero sa kabilang buhay. So, nagigets po natin. So, kung kaya parati nating tatandaan na enjoy natin ang presence ng Panginoon dito sa mundo, no? Sa kanyang salita, sa kanyang panalangin, sa mga kapatiran, sa church, mga kasombreros, no? Sa mga kapwa mananampalataya natin. So, kasi rehearsal. Yung papapractice ang lahat ng ito, di ba? Sa isang show, sa isang programa, may rehearsal, may practice, mga kasama. So, ang buhay natin in general dito sa mundo, rehearsal po yan, no? Kumbaga practice ito para sa kabilang buhay. Okay? Kung sinasamba natin ang Diyos dito sa mundo, sasambahin natin siya sa kabilang buhay eternally. So, kung dinadakila natin at saka pinupuri ang Diyos sa mundong ito, mas eternal, ganun yung gagawin natin, mga kasambreros. Kung wala nang tigil at wala nang non-stop na doon, mga kasambreros. So kung dito sa mundong ito ay non-stop ang disco, party-party mo, sa mga walang makamundong
makamundong mga party-party, hindi worship ng Panginoon, hindi party ng Panginoon, ay sa impyerno ang party-party. Sa impyerno ang party-party doon ay eternal din po mga kasamaras. Always remember, if heaven is eternal, then hell or impyerno is also eternal. Wala pong katapusan. Hindi million years ang ating gugugulin doon, pero eternal to eternal to eternal to eternal, forever to forever to forever. So, if we are preparing our future sa mundong ito, then we must and shall prepare our future sa langit or sa afterlife mga kasembreros, or sa kabilang buhay. Alright, so pursue peace and holiness kasi hindi tayo makapasok sa heaven without these two mga kasembreros. Salamat sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, kapayapaan at kabanalan sa bawat isa. In the mighty, holy, sweet, magnificent, marvelous, the name above every name, no equal, matchless, unmatched mga kasembreros, incomparable, Jesus Christ Himself. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros. Paalam po. I love you.